Si isang liblib na paaralan sa gawing norte. Isang normal na umaga, tumunog ang bell. Naghuhudyat na mag-uumpisa na ang klase. Kadalasan sa isang normal na estudyante ng Antas 9 ay makikita ang ngiti at saya sa batang excited nang pumasok sa kanilang klase. Nakikipagkwentuhan, gumagawa ng assignments, nagsi-cellphone, habang inaantay ang kanilang mga guro para sa araw na iyon. Ngunit sa isang estudyante na tulad ni Emma, ay hindi normal ang ganito. Madalas siya ay mapag-isa at malungkutin. Palagi siyang nakatutok sa kanyang kwaderno at sumusulat. Mga sulat na masasabi mo na kapag iyong binasa ay mas higit pa sa imahinasyon ng isang napakatalinong estudyante. Ang tanging notebook na nagsisilbi niyang kakampi. Ang kanyang sandalan sa mga sandali na gusto niyang ipahayag ang mga bagay na tanging siya lang ang nakakaalam. Sapagkat dito ay naibubuhos ang iba't ibang silakbo ng damdamin na ipapahayag ang mga imahinasyon na walang pumipigil, walang humuhusga at tanging siya lamang ang higit na nakakaalam. Si Teacher Ted, isa ding propesor sa paaralang yon. Dala ng pagiging mahusay sa kanyang propesyon at husay sa asignaturang kanyang itinuturo. Dahilan kung bakit isa siya sa masasabing popular sa eskwelahan. Hindi pa man siya pumapasok sa loob ng kwarto na kanyang tinuturuan, ay sinasalubong na agad siya ng kanyang mag-aaral na tuturuan sa oras na yon. Sa silid-aralan na kinabibilangan ni Emma ay, asahan mo na ang kakaibang sigla na taglay sa klase ni Teacher Ted, isang sigla na sa maikling sadali, sa bahagi ng oras para sa araw na yon ay, pansamantalang remedyo at kaligayahan na para sa isang malungkuting bata na si Emma. Si Emma ay tila baga nababato-balani sa enerhiya ng pagtuturo, mayroon si Ginoong Ed. Ang kakaibang sigla at ngiti sa mukha at mga mata ni Emma, sa mga sandali na, pinapagmasdan niya ang paraan ng pagtuturo ni Ginoong Ted ay hindi maikakaila at maikukubli sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang hindi maipaliwanag na damdamin ng paghanga na sa kabila ng kanyang pagiging tahimik ay hindi maiiwasang mapag-isipan ng hindi maayos ng mga mapanghusgang mata na nakapaligid sa kanya. Tuwing tanghalian dahil sa may kalayuan ng bahay ni na Emma, sa paaralan ay mas pinipili niyang manatili na lamang sa silid-aklatan. Dito ay tahimik siyang nag-aaral, nagsasaliksik ng iba't ibang libro, nagbabasa ng latalain at mga aralin partikular sa asignatura ng agham. Sapagkat sa asignatura ding ito, nagtuturo ang kanyang paboritong maestro si Teacher Ted. Sa tuwing sasapit ang uwian ay nakaugalian na ni Teacher Ted ang magsabay ng estudyante. Sa kanyang motor lalo na kapag nakikita niyang may naglalakad na bata pa uwi sa kanilang bahay. Alam ng maestro sa tagal ng kanyang pagtuturo sa paaralang iyon na hindi naman lahat ay may sapat na kakayahan upang matustusan ang pangangailangan ng isang mag-aaral, lalo pa at madami ding bayarin sa iba pang aktibidades na kinukumpleto kapag magtatapos na ang klase. Sa ganitong gawain ay lalong napapamahal ang mga mag-aaral sa maestro. Gayon na din ang pagtitiwala ng mga magulang sa kanya ay lubos. Samantala sa paupahang kwarto na tinutulyan ni Emma, pagkagaling sa klase ay makikita ang kalungkutan at kapanglawan, bukod sa mahigpit na seguridad na pinapatupad ng may-ari ay halos matatanda o dili kaya'y retiro na sa trabaho ang kanyang mga nakakasama dito. Sa sitwasyong kinakaharap ni Emma ay pabor naman ang ganito. Dahil sa mas natututukan na niya ng mabuti ang kanyang mga leksyon at takdang aralin, nagkakaroon pa siya ng sapat na oras na magawa ang kanyang paboritong libangan at ito ay ang pagguhit at pagsusulat sa kanyang pinakamamahal na kwaderno. Lumipas ang ilang buwan ay masasabing, normal ang naging takbo ng pamumuhay at sitwasyon sa paaralang yaon. Ngunit para sa mga nakakasama ni Emma, lalo na ang kanyang mga kamag-aral, maging ang may-ari ng paupahan na kanyang tinutuluyan ay ilang linggo nila napansin ang pagbabago sa bata. Madalas na itong tuliro at kadalasan ay ginagabi na sa pag-uwi, may ilang pagkakataon din na misteryosong bumubukas ang bintana niya sa 10 oras ng gabi na para bang may kinakausap siyang mag-isa na sa unang iisipin ng kahit sinong makakita ay nasisiraan na ito ng bait. Hanggang sa isang araw, isang nakakagimbal na balita ang bumalot sa paaralan na yon.
Si Emma na hindi lumiliban sa klase ay hindi pumasok ng araw na yon. Naging bulong-bulungan ng mga estudyante, maging ang mga kapwa-guro ni Teacher Ted. Ang balita na kahapon lamang ay ninanais ni Emma na sumabay sa maestro dahil may ibibigay ito na importanteng bagay sa kanyang tinutuluyang paupahan. Ang mga magulang naman na nasa labas na nakadinig ng balita ay nakabuo ng hinala. Posibleng may kinalaman si Teacher Ted dito, saad ng isang magulang. Tama, nakita ko siya na inangkas niya ang bata sa may kanto na malayo dito sa eskwelahan. Dagdag pa ng isa. Ang balitang iyon ay hindi lamang ganun kabilis na kumalat sa paaralan. Maging sa inuupahang bahay ay umaayon ang mga usap-usapan. Sapagkat sinabi din ng may-ari ng paupahan na si Aling Yoli na nakita niya na ang dalawa ay si Teacher Ted at Emma bumaba mula sa motor hanggang sa may pintuan ng kaniyang paupahan. At nang kanyang sinita ito na kung bakit gabi na niya hinatid ang bata ay sumagot si Teacher Ted na tinuturuan niya ang bata sa mahihirap na leksyon nito. Bago pa man niya ito ihatid sa kadahilanan na pagpasok nito sa kwartong inuupahan ay mamahinga na lamang ito. Mga matitibay na revelasyong magdidiin. Dahil sa pangalawang araw na hindi pa din makita si Emma ay sumangguni na sila sa alagad ng batas. Ang mga magulang ni Emma na nasa probinsya. Ng mga sandaling yon ay hindi na din mapalagay. Hindi nila magawang makaluwas agad-agad sapagkat kapos din sila sa pananalapi. Kaya nag-iintay na lamang sila ng balita mula sa tawag na manggagaling sa cellphone. Balik sa pinangyarihan ay mabilis na inimbita ng alagad ng batas si Teacher Ted. Doon siya ay hinarap ng pinakamahusay na detective na si Terry. Base sa lumalabas na mga ebidensya, ikaw ang napangunahing suspect, Ginoong Ted. Ang mga impormasyon, oras at pagkakataon. Base sa aming nakalap na detalye, galing sa mga taong nakakita sa inyo ng biktima, ay madiing tumutugon lahat sa iyo, Ginoong Ted, dagdag ng magaling na detective. Pansamantala ay ililipat ka namin sa kabilang gusali. Habang iniintay ang kapupuntahan ng kasong ito, nakayuko ang ulo na sumunod si Teacher Ted sa detective. Paglabas niya sa pinto ay nakita niya ang isang pangitain na hindi niya lubos maisip. Ang mga mukha ng magulang at kapwa niya guro na naroroon din ng mga oras na yon ay masasalamin sa mga pagmumukha nila ang matinding galit at puot na tila baga dinidiin siyang lalo na magdusa sa kawalang hiyaang sinapit ni Emma.